good morning my BSHM students. So I will be discussing the final project in data analytics, and also I will discuss the last unit in DAH, which is all about customer-centric in hospitality management. So allow me to share my screen para ma-explain ko sa inyo ng maigi yung inyong project. Sabihan nyo lang ako kung visible na on your end yung aking screen. Is it visible na, mga anak? Yan. So, in relation to the syllabus of our subject, ito yung naka-embed na final course output ninyo. So, you will be grouped into 4 to 5 groups per section, and you will create a customer profile forms and conduct customer profiling from their selected establishments. So dito sa ating syllabus, it's kinda hard dahil masyadong maraming hinihinging demands. So ninarrow down ko lang siya into 2 things. So your section will be grouped into 4 to 5 groups depending on the number of students per class. And then you will choose one industry in hospitality management that you wanted to review. For example, yung isang grupo ang gusto nilang aralin ay tungkol sa mga resorts. Yung isang grupo naman yung gusto nilang aralin ay tungkol sa hotels. Yung isa naman ay tungkol sa fast food. Ayan. So, ano yung pinakagagawin ninyo? So, you will choose one industry and you will create a customer profile forms. So, ibig sabihin nun, kung kunwaring may mag-check-in, ano ba yung mga important information na hihingin nyo sa kanila as your customers. So, you will create your own customer profile forms in the sense na naka-hard copy siya. So, it's either you will put it into file, naka-docs, or gagawa kayo ng sarili nyong template sa Canva kung paano nyo hihingin yung customer profile ng mga papasok na mga clients ninyo doon sa fast food or sa resorts or sa hotel. And then after that, if you choose one industry and review its customer profile, you will create your own, or you will create a sample personalized offers or promotional campaigns. So sabi ko sa inyo, sa subject natin na data analytics, we are not just somehow using the technology para mapadali yung processes or operations. So, ginagamit din natin siya sa marketing, which is yun yung naging last 2 topics natin. Yung di-discuss ko last time and then yung i-discuss ko today. So, magkikreate lang kayo ng personalized offers or promotional campaigns ng naka-video. Naka-video kasi sabi dito that target each customer segment through the use of online platform. So, yung video na gagawin nyo ay related pa rin dun sa napili nyong industry sa paggawa ng customer profile forms. Like for example, the group of Katrina in 3A will create a promotional campaign about fast food. Hindi naman kayo gagamit talaga mismo ng Jollibee, hindi kayo gagamit mismo ng McDonald's. I-assume nyo lang na meron kayong sariling fast food, isip kayo ng pangalan, tapos paano nyo ipopromote. At ano yung profile or customer profile forms na gagamitin nyo kung sila ay pumasok dun sa fast food na yon. So, ganun siya. So, sa madaling salita, yung project ninyo ay consist ng dalawa, which is isang file or isang hard copy ng customer profile forms, and then yung promotional campaigns. I will not give you any outlines, or susundan. Kayong bahala kung paano atake yung gagawin nyo dun sa promotional campaigns ninyo. I highly suggest na 1 to 2 minutes lang, pero kung mas mahaba, mas maganda. Syempre, mas maganda yung magiging grade. But 1 to 2 minutes is enough, and it will suffice the grades that I need from your group. Doon naman sa customer profile forms, I will grade it up to 100. Tapos, lagyan nyo lang din siguro ng kaunting narrative na bakit sa tingin ninyo, iyon lang yung mga kailangan yung information sa mga customers. So, konting explanation lang kung bakit ganun yung itsura ng customer profile forms na gagawin ninyo. Ayan, so, once again, this project of yours is by group. Hindi siya individual gagawin. Hindi na ako mangingialam sa groupings. Matatanda na kayo and alam ko naman na
kaya nyo na yon, no, na mag-group sa inyong mga sarili. Pero syempre kukunin ko yung groups and group leaders, no, yung group members rather, doon sa inyong class mayor. Ayan, may nakikita ako nag-raisan pero wala ako at the moment sa Google Meet. Ayan, so submission of this project will be on May 15, 2025. So yung araw na yon ay May 15, Thursday. No. Face-to-face, ipapasa sa akin yung customer profile forms, and then yung promotional campaigns, yung video ay magpo-provide ako ng isang G drive. No, doon i-upload per section. Ayan. So, I will now entertain questions. Meron po ba kayong tanong? Ilang members po per group? Ayan, depende sa dami ng section, sa dami ng students sa bawat room. Like for example, kung 50 plus kayo, 5 grupo, so siguro mga 10 to 11 members per group. Doon sa 3C, konti sila, so pwedeng 4 na grupo lang kasi 20 plus lang sila. So parang 7 to 8 groups lang or 8 to 9 groups lang sa kanila. Pero 4 groups lang. Yan. So sa mayor ko na ibibigay yung authority. No, kung sa mayor ko na ibibigay yung authority ng pag sasubmit sa akin ng groups. No, kayo na mag-decide. I wish na wala lang maiwan. No? Walang makafeel na walang gustong makagrupo yung tao na yun. No? So, alam ko naman may kanya-kanya na kayong circle. Ayan. Yes, anak. Precious. May question ka ba? Ayan. Siguro napindot lang. Okay. Yes, Yvette. Ma'am, about po dun sa hard copy po, anong size po siya ipiprint? Ayan. Sa A4 lang, anak. A4. So, kung Canva edited siya, ilagay nyo lang yung picture dun sa A4, or kung file siya sa A4 lang siya ilalagay. Yan. Pero yan, magbibigay pa rin ako ng ng summary nung final project ninyo. Isiset ko na lang sa GC. Ilalagay ko sa isang box. Ayan. So, if you have questions about your project, I will entertain it later on. And kung makaisip kayo ng tanong, kung wala na tayo sa Google Meet, pwede nyo naman ako i-chat sa Messenger. No? So, magre-reply naman ako. Ayan. So, if wala nang questions, I will start presenting the discussion or the PowerPoint presentation for our last unit in data analytics, which is Unit 6. No, doon sa syllabus natin, mga anak, kung mapapansin nyo, napakadaming discussions na ginawa doon, pero, or napakadaming lessons na nakalagay sa syllabus, pero pinagsama-sama ko na kasi yung ibang topics, no? Pinaghalo ko sa isang file. No? So, na-cover naman natin siya lahat kung re-reviewin nyo yung syllabus. So, I'll start presenting na. Ayan, pasabi na lang din dun sa ibang students ko na hindi ko na ma-join dahil 100 na yun nandito. Hindi ko alam bakit nagkaroon ng limitation yung Google Meet ko na 100 pero naka-premium yung account ko. So, hindi ko sila ma-admit. Ayan, pasabi na lang sa GC kasi hindi sila makapasok. Ayan, pasensya na kamo. Pero I will send the recording here sa ating group chat. Yan. So, today I will be discussing the customer-centric management in hospitality industry. To be specific is the product design and management. No, so, sa learning objectives natin, meron tayong 3 main points na dapat matutunan at the end of this lesson. No, students must be able to learn and to understand the concepts of creating a personal guest experience, understand the designing personal promotional campaigns for identified customer segments, and to know what distribution management for hospitality industry. No, so, itong tatlong topics na to na nakalagay sa ating learning objectives, ganito rin yung division ng discussion natin sa PowerPoint.
kung na-review niya siya kagabi. No, so let's first discuss the personal guest experience. No, so paulit-ulit na natin itong pinag-uusapan from the beginning of our discussion na yung data analytics, no, it somehow exists on your industry to provide a good experiences for the guests whenever they check in sa hotels or whenever they eat sa mga restaurants, sa mga fine dining, no? So, yun yung reason kung bakit nagkaroon ng data analytics para mas mabigyan natin ng magandang services yung ating mga clients. And to be specific, no, personal guest experience defines as tailoring services, interaction, and environment to fit individual guest needs and preferences. The power of good personal guest experience is it builds loyalty, enhances satisfaction, drives positive reviews, and repeat business. So, as hospitality industry students or hospitality management students, it is much more important for all of you, no, to understand how you will give the best experience to each clients even if they have differences. No, sa business world, hindi natin masisegmentize ang mga tao na pare-pareho ng gusto. No, magkakaiba sila ng demands sa mga services na binabayaran nila, sa mga produkto na kinakain nila. And yung personal guest experience, dito natin mas inaaral yung mas inaaral natin yung mga paraan kung paano natin mabibigay sa bawat guest yung kanilang kailangan at yung kanilang mga kagustuhan. And as industry owners or industry employees, no, they must know that a good personal guest experience may somehow build loyalty, it may enhance satisfaction on the end of the clients, and it drives positive reviews, and syempre, repeat business. So, ibig sabihin sa repeat business, kung operations-wise, maganda yung takbo ng isang industriya or isang hotel, it's easier for them to open up another dahil nakikita nila at alam nila at naaaral nila kung paano nila ibibigay yung magandang experience sa mga guests. No, so, iyon yung personal guest experience. And, to be able to understand deeply, no, kung ano ba yung mga pwedeng gawing paraan, no, para maibigay natin yung guest personal experiences or maayos na services sa mga clients kahit magkakaiba sila. No, merong mga techniques na ginagamit for personalization. And some of the terms here ay na-discuss na siguro ng ibang teachers, nahapyawan na ng ibang mga major subjects ninyo, or even myself, no, baka nabanggit ko na sa inyo, pero iisa-isahin pa rin natin siya. No, so, for the techniques for personalization, there are 10 techniques, no, na pa pwede natin gamitin for guest profile experience. Yan. First is guest profiling and CRM systems. So, yung customer relation management system na pagdaanan na natin yan dun sa previous discussion natin. No, so, this guest profiling and CRM system defines as it collects and analyzes guest data, which is their preferences, past stays, food allergies, room types, etc. And isa pang definition nito, it uses customer relationship management system to store and update profiles. For example, automatically assigning a guest preferred room or pillow type. No, so dito sa guest profiling, in relation to your project, kagaya na nabanggit ko kanina, napakadami nating differences as customers. No, maaaring yung gusto ko ay hindi naman gusto ng ibang customers at yung gusto nila ay hindi ko naman gusto. No, so, as customer-centric industry, dapat maibibigay natin palagi yung serbisyo na kailangan mismo ng mga kliyente. And dito sa guest profiling and CRM system, dahil nga gumagamit na tayo ng mga system-based, ng mga websites, ng mga applications, no, sa kahit saang hospitality industry kayo pumasok, mas madali nyong malalaman kung ano ba yung mga preferences or yung mga needs ng clients. Malalaman nyo kung meron na silang past stay. So, ibig sabihin, nakapunta na ba sila doon or hindi pa. Yung food allergies, room, etc. So, dito sa food allergies, no, nag-work siya sa mga fine dining, sa mga fast food, na
To be specific, sa fast food restaurants, hindi naman iniisa-isa yung pangalan natin. Hindi naman tayo tinatanong ano kung preference ninyo, meron po ba kayong food allergies. Unlike talaga sa mga fine dining restaurants na mas detailed yung information na hinihingi ng front desk or ng mismong cashier, unlike sa iba. Pero on the end of the fast foods, hindi naman sila nag-i-include sa menu ng mga pagkain na usually or commonly allergic yung mga tao. Like for example, kung maraming taong allergic sa itlog, siguro yung kanilang breadings na ginagamit sa chicken ay wala namang egg, para hindi ganun karaming tao yung magkaroon ng allergies, etc. On the end naman ng mga hotel, mas madali nilang nalalaman dahil nga system-based na yung kanilang bookings. Malalaman nila through the name, contact information, address of the client or nung customer kung meron na silang previous stay doon. So, as part of the technique of personalization, the more we know the information of the clients, the more services or good services yung kaya nating i-render as hoteliers. So, sabi nga dito, isang example ay pwede tayong, it's easy for us, tayong mga nasa industry na mag-assign ng mga preferred rooms sa guests. Kasi matik naman na alam nila na kapag ang binook nila ay room 201, sa room 201 talaga sila magpupunta. Not unless na lang merong demands na bago si clients or nagkaroon ng problem sa end ng hotels kaya napapalitan ng rooms. O kaya naman yung lagi kong example na kung nagde-demand si guest ng additional pillows, additional bed, additional tables sa loob ng hotel na kanyang binook, mas madali na nating mabibigay sa kanila yung kanilang needs. Kasi mas madali na nating nakikita yung kanilang demands. So that is the first technique in personalization, which is the guest profiling and CRM systems. May questions po ba so far? May tanong po ba? Ayan, I hope none dahil wala namang nag-raise ng questions. Now, second technique is called pre-arrival engagement. So, from the word itself, pre-arrival, bago dumating yung mismong client dun sa hotel or yung mismong client dun sa pag-check-inan niya. Yan, sabi dito, send personalized emails or messages before check-in asking for preference like arrival time, room temperature, minibar items. Offer customized upgrade option based on past behavior. So, it's very easy to understand na isa sa mga technique na pwedeng gawin ng mga hotels ay yung somehow ipa-feel na dun sa mga mag-check-in na mga customers na welcome na welcome sila dun sa hotel. Dahil inaalam na natin agad kung ano yung kanilang gusto. Baka naman mamaya may adjustment sa oras. Like for example, kung ang operations or ang ni-request ni guest ay mag-check-in siya ng 3 p.m. So, mapapagbigyan somehow ng mga hoteliers yung kanyang demand. Yung room temperature na hindi ko pa na-experience personally kung tinatanong ba talaga anong preferred yung room temp, pero usually nilalagay naman nila yung temperature ng mga rooms sa mas mataas na kailangan ng mga tao. For example, 16 Celsius, 18 Celsius, depende sa init ng panahon. Tapos yung minibar items, like gusto ba nila may mga extra drink na nakalagay dun sa ref or merong mga items na nasa ref na pwede nilang galawin, pero syempre babayaran nila. So parang ganoon yung pre-arrival engagement. And sabi dito, it offers customized upgrade options based on past behavior. So kung biglang nag-demand bago dumating si client, bigla siyang nag-demand na, ay gusto ko pong mag-upgrade ng room. So it's easy for the hoteliers na pagbigyan yung kanyang request. Kasi nga, nakaikot naman na tayo, masyado na tayong technological ngayon, and yung mga ganong klaseng upgrades, mas madali nang i-access or mas madali nang i-change dahil nga, naka-software na lahat, computer-based na lahat. So, yun naman yung pre-arrival engagement.
Third technique is customer room experience. So, napakadali lang nito intindihin. No? May mga smart rooms na may mga adjusting lights, mas madali nang na adjust yung temperature, may mga entertainment option na pipiliin na lang ni guest kung ano yung preferred niya. No? Like for example, may mga swimming pools no, na naka established doon sa hotel, o kaya naman may mga bilyaran, mayroong mga spa, may mga salon. No, so dito rin sa customized room experience, yung nabanggit ko kanina sa refrigerator, na mayroong mga curated amenities, no, like favorite snacks, beverages, or even preferred scent diffuser. Pwede na nating sabihin yun sa mga clients, no, na meron po kaming available na snacks, meron pong water, beverages na nasa ref, na if you wanted to get some, po pwede naman. Pero syempre, additional compensation nga siya sa magiging bill ng customer. But then again, kahit ano pa man ding ipa-customize no, ni client sa kanyang room, ay po pwede niyang i-request agad doon sa hotelier. And most especially ngayon na masyado ng modern, no, yung mga hotels na meron, modern na rin yung ways ng mga fast food, no, kung paano nila pine-prepare yung pagkain. No, so napakadami na or napakabilis na, no, for them na ibigay yung needs ng mga kliyente nila. No, so may mga differences no itong customized room experience sa pre-arrival engagement. No, iba-iba siya kasi for example sa pre-arrival, yan, emails, no, messages before they actually check in. Ito naman sa customized room experience, while they are on stay, no, habang nandun na sila sa room, nandun na sila sa hotels, ay ito na yung mga pwedeng ipa-personalize no, ng mga clients. Next is personalized recommendation. Sa personalized recommendation naman, sabi dito, AI-driven concierge apps or chatbots suggest activities, restaurants, and tours based on guest interest and history. Suggest local experiences such as spa treatment, local tours matched to guest profile. Now, so, while on stay on the hotels, there are lots of activities, services that the hotel can offer. No? Hindi lang naman tayo basta-bastang nag-exist para may tulugan yung mga tao. No? So, yun nga yung palagi natin pinag-uusapan before na meron na tayong mga peripheral services na tinatawag. And dito sa personalized recommendation, no, nalalaman naman natin, no, napapag-aralan natin as hoteliers, as employee of hotels, na ano ba yung mga gusto talaga ng mga clients natin. No? Like for example, family vacation yun. No? Tapos, usually sa family vacation, may mga bata talaga. No? So, pwede nating i-recommend dun sa pinaka nag-book, sa client mismo natin na meron po kaming mga laruan sa baba. For example, may kidzuna na additional, mayroong mga playpen na pwedeng laruan ng mga bata, may playground. So, mas madali nating pwedeng sabihin sa kanila na ito po yung nire-recommend namin ng other services na pwede nyong gawin. Based doon sa profiles no, ng mga tao na or nung grupo na pumasok. Tapos, kung iba naman, like for example, business-related naman yung kanilang reason kung ba't sila nagstay sa hotel, no, so pa pwedeng i-recommend ng mga marketers, pa pwedeng i-recommend ng mga hotel staff na ay meron po kaming coffee shop dun sa katabi po namin na ano. Ganon. May coffee shop po kami sa baba. Ayan, pwede po kayong mag-order ng coffee while on meeting, ganyan, tapos dadalhin na lang po namin sa inyo. So, yung recommendations ay personalized in the sense na pwede nating aralin no, kung ano ba yung segmentation ng mga clients na pumapasok. And then, mag-recommend sa kanila ng something na additional services na ino-offer ng hotel. No, so, yun naman yung personalized recommendation. Okay, so next is behavioral and sentiment analysis. Sabi dito, monitor social media mentions, reviews, and surveys for feedback and preferences, proactively resolve issues, and surprise guests with make goods or thoughtful gifts.
Dito naman sa behavioral and sentiment analysis, no, as hotel owners at bilang staff no ng mga hotels, mainam at importante na pag-aralan natin yung reviews, yung surveys, no, yung feedbacks na sinasabi ng mga clients natin towards the industry that we belong with, no, kasi lagi nga nating sinasabi na customers are always right. No, so how could you say that the customer is right? No, dahil meron silang mga reviews no na sinasabi, and it is much more important for businesses to adopt no on the feedbacks, on the recommendations that the clients give to the industry. No, kasi yung ganong klaseng approach, no, kapag customer-centric ka kasi, ibig sabihin, inaalam mo talaga yung danas nila, no, inaalam mo talaga yung experiences nila, para kung meron ka mang ide-develop, sila na yung pagbabasihan mo, dahil sila yung mga kliyente na pinagbigyan mo ng services na ina-offer mo. No, so, sa behavioral and sentiment analysis, pinag-aaralan, minomonitor yung mga social media feedbacks, surveys, yung mga preferences ng mga customers, and then they proactively resolve issues. Gumagawa sila ng paraan paano mareresolbahan yung issues through giving them or giving the guests surprises like goods or merong mga thoughtful gifts na binibigay. No, so yun naman yung behavioral and sentiment analysis. Next one is personalized communication. No, staff trained to address guests by name, remember special dates, birthdays, anniversaries, and personal milestones. Customized messaging via preferred communication channels, which is SMS, WhatsApp, in-app notifications. No, so, napakadali naman siyang intindihin. No? So, kung may mga request no yung guest natin dahil may sineselebrate, no, minsan sa hotels kapag nagstay ka may nakalagay na Happy Valentine's Day, Happy Birthday, Happy Anniversary, ganyan. So, yung mga personalized communication na ganun ay technique din yun, no? Technique din yun para mas makuha natin yung loob ng mga clients na mag-repeat ng kanilang stay doon sa hotel. And tayo naman as guests, no, we always wanted to experience new things kapag tayo ay nagstay sa mga ganong klaseng hotels, no. So just always remember to feel na naaalala ka o kaya yung ma-feel ba na importante ka base dun sa nalaman nilang information, no? Maybe they know na anniversary, maybe they know na birthday mo. So may mga ganun silang personalized communication na ginagawa. Oh my God! Oh my God! Why? Bibili ka na lang namin. Hindi pala password. Ganun naman. Saglit lang, guys. Hindi pala ang password mo. Divine code. Divine wisdom. Mari pa naman charger. Siguro naririnig mo mga estudyante ko yung kato. Mari, dadakutin ko na. Mari, dadakutin ko. Nandoon. Sige, Saan? pumili na kayo. Di naala pa ako Dito? sa kalahati. Naka 29 minutes na. Kailangan pagbalik namin tapos ka. Oh my God! Ay, Hindi pa. Feeling ko. ano na yung ano mo topic mo dyan? Customer-centric. Ano alam ko? Management. Consent. Hindi ko alam. Ano Ano ba ba? pwede? Ayoko nun. Hindi ko naman Nakatin. sumasagutin mo matawag ako sa... Kasi po nagtuturo ako. Kala ko nga may chat ka kaya ka nag-call. Anong gagawin? Ay, kahit ano pang pagkain. Chat-chat ka namin. Hindi nga ako Sasagot ka makaka-reply. Ikaw na mag-decide. Alam mo naman food choices ko. Gulay. Ano, kalabasa. Hindi mo ako kilala. Huwag ka nang salta. Sumag-guess na lang. Huwag ka nang mag-react. Wag nyo na nga pong ilak para pumasok na lang kayo. Ayan. Sorry, bigla ako nawala. May kumatok kasi dun sa pinto. Kita ako. Anyways, ayan. Going back dito sa discussion ng
technique in personalization. So, I've already discussed the personalized communication. So, dito kasi sa paraan na to, na mas nafe-feel no, ng mga clients na binibigyang importansya sila ng industry kapag nakikiselebrate sila somehow dun sa mga celebrations ng kanilang buhay. No? So, yun yung personalized communication. Next is the post-stay personalization. So, kung kanina may pre-arrival, meron din naman tayong tinatawag na post-stay. So, ibig sabihin, pagkatapos nilang mag-stay doon sa hotel. No? So, sabi dito, send thank you messages with personalized offer for the next visit. Request feedback with customized survey based on the guest-specific experience. No? So, just like what I've said earlier, it's important to embed no, the feedbacks and suggestions of the clients para sa mga susunod na pagkakataon na sila ay magstay no, dun sa hotel, ay alam na natin kung ano yung mga preferences nila, alam na natin kung ano yung babaguhin natin somehow. And as part of their stay, syempre, kailangan nating mag-thank you dahil sila ay nag-book doon sa hotel. So, yun naman yung post-stay personalization. Yung pang-9th or pang-siyam no, na technique na pwedeng gamitin for personalization is technologies used. No, with the help of AI, machine learning, to predict behavior and automation, yung IoT devices for smart room personalization, facial recognition for smoother check-in and check-out experiences. So, dito pumapasok din yung data analytics, no? Kasi, naalala nyo, na banggit ko sa inyo na may mga tinatawag na first-party cookies, second-party cookies, and third-party cookies dun sa ating discussion na the more na sinesearch tayo ng mga tao sa internet, no, yung algorithm na babago. And because of that, yung kanilang surfing behavior, meaning yung pag-scroll nila sa social media, sa pag-search nila sa search engine, which is yung Google, yung Microsoft, Edge, ganyan. So, the more na mas kita tayo doon as hotels, no, mas na-expose tayo sa wider range of market or wider range of customers. No, so, dito naman sa IoT devices for smart room personalization, kung ang preferred ni customer ay medyo dim lights, no, may choice siya na hinaan yung or baguhin yung light setup dun sa room. Kung gusto niya maliwanag, pwede din naman. Kung pwedeng naka super dilim or blackout, pwede din. No? So, syempre, nagkakaroon lang ng mga ganong klaseng favors on the end of the customers dahil technological na or masyado ng advanced, no, yung mga ginagamit na materials doon sa hotel or yung mga appliances na ginamit doon sa hotel. And another thing sa technologies used, yung facial recognition, hindi pa man din lahat ganito, pero meron ng ilan na mga hotels and hospitality industries na gumagamit ng facial recognition no, for smoother check-in and check-out experiences. No, usually, nag-work din ito sa mga condominiums, for example, sa mga Azure, ganun, sa SMDC, may mga ilan no, na mga facial recognition para sa check-in and check-out ng mga clients. And lastly, sa techniques, ay yung cultural and language personalization. So, sabi dito, recognize cultural backgrounds and offer amenities such as halal food, local languages, newspaper, appropriate greetings. Another thing is the multilingual service apps and front desk staff. No, so, hindi naman kasi lahat ng mga hotel sa Pilipinas, ang kinikater lang nilang clients ay Filipino. No, so, pwedeng may ibang nationalities. For example, yung mga foreigners, ganyan. So, it is much better no, to be inclusive culturally sa mga ganong klaseng nationalities. Kasi, the more they feel na welcome sila, kasi naiintindihan nila doon pa lang sa language barrier, napakalaki na ng problema. No, kung kunwari, mga staff mo sa hotel, hindi naman sanay mag-English, tapos merong nag-business meeting doon na puro Amerikano. No, so, paano na lang yung smooth communication no, nung client at saka nung mga staff. No? So, it's somehow hard no, for them to
understand each other. So, dito lang sa recognize cultural backgrounds and offer amenities, yun, mag-include lang tayo ng mga pagkain na inclusive sa kanila. American breakfast, mga halal certified na foods. Sa local languages naman, syempre sa mga paraphernalia, like for example, yung mga brochures, no, na baka po pwedeng English, Tagalog yung content, o kaya dahil universal language naman natin yung English na lang yung gamitin para lahat ay, or majority of the people will understand the content of the brochure, no. And yung mga multilingual service apps, no, yung like for example, napapalitan yung language na content dun sa website, na hindi lang siya English, pwede rin siyang naka-Tagalog, pwede rin naka-French, pwedeng Canadian. No? So, iba-iba, no, yung pwedeng languages na naka-embed dun sa website para dun sa mga somehow potential market na gusto nating i-cater, ay maiintindihan pa rin nila yung content ng mga service apps kasi multilingual siya. No, so, ulitin ko lang, no, sa techniques for personalization, there are 10 techniques, no, na pwedeng gamitin for personal guest experience. Una doon ay yung guest profiling and CRM system. Second one is pre-arrival engagement. Third is customized room experience. Fourth is personalized recommendation. Fifth is behavioral and sentimental analysis. Sixth is personalized communication. Seventh ay post-day personalization. Eighth is technologies use. And last one is cultural and language personalization. So, that is the first part of my discussion. Meron po ba kayong questions? You can react anything if none. If wala po kayong tanong, so I will be notified. Thank you for responding. Ayan, so sa second part ng discussion natin, we will be talking about personalized promotional campaigns. Na so, nabanggit ko rin kanina, no, na yung last 2 lessons natin, yung pinaka main focus ng project ninyo. And etong personalized promotional campaigns is very much important to understand para mas magawa nyo ng maayos yung inyong project. No, so, sa definition ng personalized promotional campaigns, it defines as tailoring marketing efforts and messages to specific groups based on their characteristics and behaviors. Its importance is it increases engagement, conversation rates, customer loyalty, and marketing return of investment. No, so, kung kanina, doon sa pinag-uusapan natin sa personal guest experience, no, we are giving them the services, the interactions, and the environment that will fit, no, the guest needs and preferences. Dito naman sa personalized promotional campaigns, we are giving efforts, making efforts on the marketing side of the industry and convey the message to each specific group based on their characteristics and behaviors. So, ang pinag-uusapan na po natin dito ay kung paano natin ipopromote, ika-campaign, or i-advertise somehow yung industry na kinabebelangan natin. It's either fast food, or hotel, or fine dining restaurants, and yung iba pang mga hospitality management services na pwedeng i-offer. Dito sa personalized promotional campaigns, ang importansya nito kung bakit kailangan, no, na mag-make effort talaga to market the business is it increases engagement. No, the more the people saw a good marketing strategies, no, on the businesses, mas mabilis natin nakukuha yung kanilang loob para i-try yung services or yung mga products na binebenta natin. And because of that, nakaka-gain tayo ng customer loyalty and much more yung marketing return of investment. No? So, lagi niyong tatandaan, mga anak, na sa isang negosyo, isa sa pinakamalaki na gastos na department ay marketing team. No, hindi operations. No, like to give you an example, gagastos ka ng 3 million para lang sa 30 seconds commercial sa TV. No, 30 million is a lot.
on the end of the operations. Napakalaki no, ng 30 million para magastos mo sa raw materials, sa mga ingredients, sa mga pasweldo. Ang tagal bago maubos yung 3 million na yun. Pero yung sa TV commercials na 30 seconds clip lang, isang buhos mong ibibigay yun para lang maka-garner ka no, ng potential market ng mga target audiences na national or nationwide. So, parang ganun siya. So, ang laki talaga ng gastos sa mga promotional campaigns. But then again, as hoteliers, as the future staff of the hotel, you should know how you will promote, how you will give efforts para mas ma-engage yung mga iba't ibang klase ng tao dahil dun sa promotional campaigns na ginagawa ninyo. And to somehow understand personal promotional campaigns, meron tayong key components of personalized promotional campaigns. Ito yung mga importanteng bagay na dapat pag-aralan bago tayo mag-create ng isang magandang marketing strategy para sa mga hospitality management industries, resorts, hotels, etc. So, yung pinakaunang importanteng bagay na kailangan natin gawin sa promotional campaigns is, syempre, data collection. Bakit ba importante yung data collection? Kasi pwede ka naman mag-isip na lang na magpapansin ka sa social media, that's it. Pero hindi siya ganun. Kaya ka makakaisip ng isang magandang marketing campaign dahil meron kang na-collect na data. And those data were gathered through CRM system, through website analytics, purchase history, surveys, or social media activity. Like for example, ngayon, sa end natin ng mga Gen Zs na masyado ng technical lahat, iba-iba, yung purchasing behavior natin kaysa sa nanay natin, kaysa sa mga tita natin, sa mga pinsan natin na hindi natin kaedad. Anong relationship nun? Bakit kailangan i-collect yung data? So, pwede tayong magkaroon ng assumption. Kasi kapag nagde-data collection tayo, nagkakaroon tayo ng assumption, nagkakaroon tayo ng generalization na, okay, ito pala yung sinabi nila. Sa surveys, ang nakalagay, ang gusto pala ng mga tao ay yung mga ginagamit sa hotel ay minimalist na. So, baka po pwedeng sa marketing campaign natin, ganun lang din yung maging atake. Hindi na siya yung colorful, mas more on earth tone na yung mga kulay na gagamitin, na green. Diba usually, kung makikita nyo sa resort, ano ba ang ginagamit ng mga kulay? Blue, green, yung mga kulay na somehow mafe-feel mo na nasa nature ka. So, meron yung relationship base dun sa mga data na na-collect nila dun sa kanilang customers or doon sa CRM system. And sa mga hotels nga, po pwedeng yung website analytics yung pagbasihan nila or po pwedeng yung social media activity. Now, second key components is the segmentation. So, kung nakapag-undergo na kayo ng marketing, narinig nyo na tong term na to, segmentation is the grouping customers into smaller segments based on shared traits. And we can segmentize the markets on demographic, geographic, behavioral, or psychographic. So, bakit importanteng i-segmentize? Kasi sinabi ko nga sa inyo kanina na iba-iba ang tao. Maybe we share some similarities, pero meron pa rin tayong differences. And those differences na meron ang bawat tao, dapat iba-iba yung approaches ng promotional campaigns na ginagawa natin. Like for example, nowadays, mas maraming engaged na kabataan sa social media compare sa mga matatanda. So usually, ang mga marketing campaigns na ginagamit dapat ng kahit anong industry ay nauunawaan ng mga kabataan. Kasi hindi ka pa pwedeng gumamit ng approach na matatanda lang yung nakakaintindi. Kasi kung majority ng mga tao na gumagamit ng SOCMED ay bata, sila dapat yung mas kuhanin natin yung attention compare sa mga matatanda. But then again, hindi naman po pwedeng mga bata lang yung at
yung i-prioritize natin. Kasi meron pa rin namang mga older or nasa mga mid-30s na mga tao na nagsa-social media. So, dapat yung marketing campaigns ay inclusive din on their end. So, sabi nga dito sa segmentation criteria, sa demographic, we can segmentize the market through their age, gender, income, occupation. Sa geographic, yung location, syempre, yung climate, urban, rural. Like, to give you an example sa geographic, kung mapapansin nyo, yung mga hotel no, na meron sa Metro Manila or sa NCR, hindi ganun yung itsura ng mga hotel sa Baguio. Hindi ganun yung itsura ng hotel sa Tagaytay. Parang mas cozy yung feeling kapag yung sa Baguio. Yung para ka talagang nasa bahay lang, ganun. Dito kasi sa sa NCR kapag nag-hotel ka, parang ang dating niya is yung mga high-end mansion sa Amerika. Parang ganun. Yung pabonggahan talaga ng itsura ng room. Dito, pero hindi ko naman sinasabing hindi bongga yung sa Baguio. But yung feeling niya is mas cozy, mas homey, yung mas feel mo na nasa bahay ka, ganun. Kasi iba yung klima doon, mas malamig doon. Dito sa atin, dito sa NCR, no, sa Manila, kapag doon ka nag-hotel, parang pagandahan ng aircon na ginamit, ganun. Kasi kailangan malamig yung room, kasi yun din naman yung isang reason kung bakit din gusto ng tao magstay doon for comfortability, no? Hindi naman dahil lang sa kailangan ng tutulugan. So, yung mga approaches na pwedeng gamitin ng bawat hotels based on their location ay magkakaroon ng differences. Kasi nga, merong urban places at merong rural places. No, sa behavior naman or behavioral, spending habits, loyalty status, and booking patterns, pwede rin yung pagbasihan. And then, lastly is yung psychographic, which is the lifestyle or interests or values ng mga clients or ng mga market. Yan. So, market is also called consumers or customers. Baka malito kayo. Pero sa business side, ang ginagamit namin ay market. Ayan. Third key components is using technology for personalization. Hindi ko na ito masyadong i-emphasize. Alam ko nagigets nyo na to. Na, syempre, gumagamit na tayo ngayon ng mga social media. No? Yun na yung ginagamit natin na platforms. Gumagamit na rin tayo ng mga dynamic contents. No? Ibig sabihin ng dynamic contents, nagbabago yung content ng websites, nagbabago yung content ng email, based dun sa nakakakita na tao. Like, for example, yung mga social or promotion sa email natin, pwede nating i-filter. No? O kaya naman, yung websites, nababago natin yung languages based sa kung saan tayo naka-locate. No? Kung nasa ibang bansa tayo, pwedeng i-adjust on their language. Pag nasa Pinas, pwede rin i-adjust sa atin. Sa marketing automation platform, sabi dyan, send triggered targeted messages automatically. So, hindi man natin gustuhin, pero meron din talaga mga spamming, no, na ginagawa yung mga hotels para mapansin na nag-e-exist sila. Like for example, yung Food Panda, kapag may mga promo sila, meron tayong email na nare-receive. May mga text messages tayo na nare-receive. Hindi man natin inaakala or ina-expect, no, na may mga messages sila na isi-send. Pero dahil meron tayong mga information na binigay sa kanila, nagkaroon sila ng access sa email natin, sa cellphone number natin. So, nagkakaroon sila ng chances, no, to promote their products or yung kanilang brand. No? So, yun naman yung using technology for personalization. And, lastly, is the measurement and optimization. So, tracking KPIs or key performance indicator like open rates, click-through rates, conversation rates, and adjusting campaigns based on performance. No, so, dito naman sa measurement and optimization, no, so, as businesses, for sure, meron na silang mga naging or na-establish na paraan kung paano nila ima-market yung kanilang business. No, so, from the word itself, measurement, limitahan lang natin. No, baka naman yung marketing campaigns na ginawa natin before ay hindi naman nag-work. No, sobrang dami nating pinrint na brochure, sobrang dami nating mga posting sa Facebook na hindi naman lahat ay relevant, hindi naman lahat ay na-appreciate ng mga consumers. So, baka kailangan nating bawasan. Or pa pwede namang ang konti masyado.
ng mga marketing campaigns na ni-release, yung mga promotional videos na ipinakita sa online. So, baka sa susunod na magpo-promote tayo, sa naiisip natin ngayon na concept, baka pwede nating mas dagdagan, mas pahabain. No? So, we can always change, we can always optimize. So, ibig sabihin na optimize, i-develop, no, yung ating mga campaign based doon sa performance ng mga previous campaign or previous marketing campaigns na ginagawa nila sa business. No, so, sa key components of personalized promotional campaigns, 4 na bagay lang naman yung dapat yung tandaan. So, una is, it's important no, to collect data. Second is to consider the market segmentation, no, the differences of the market. Third is using technology for personalization, such as marketing automation platforms, AI and machine learning, and dynamic content. And fourth one is the measurement and optimization. No, so, yun yung second part ng ating discussion. No, medyo mahaba na pala, nakakaisang oras na ako. So, idediretso ko na sa third subtopic or the last topic na i-discuss natin no, sa unit na ito, which is about distribution management. No, so, alam ko na familiar na kayo sa term na to, no? Dahil nagkaroon na kayo ng mga major subjects, nag-costing na kayo, napagdaanan nyo na yung hospitality marketing, narinig nyo na tong term na to. But, in relation to data analytics, meron na kasing use yung technology sa data, sa distribution management ng kahit anong industry sa inyo. No? So, kailangan pa rin natin siyang pag-aralan. No, so, distribution management is the process of overseeing the movement of goods and services from the company to the end of customer, ensuring efficiency and maximizing reach. Its importance is it increases sales, improves profitability, enhances customer satisfaction, and optimizes inventory and resources. No, so, sa madaling salita po, mga anak, yung distribution management, iyon po yung pagtingin no, sa lahat ng galaw na meron sa loob ng industry para ma-ensure nila na yung mga services and products no, na dumadating or na-experience ng mga consumers ay efficient, ibig sabihin matipid in the sense na naibibigay pa rin yung kailangan nila at na ma-maximize natin yung levels no ng satisfaction ng mga consumers na nag-demand. And yung importance ng distribution management is syempre una ay increase sales. No, yun naman talaga yung reason kung bakit nag-e-exist ang business para mas pataasin yung sales. Improve profitability, enhances customer satisfaction, and optimizes inventory and resources. Sa distribution management, meron tayong mga key elements no, na dapat malaman or yung mga ways no, kung bakit or kung paano natin mas maaayos yung distribution ng kahit anong operation sa loob ng isang industry. No, so, una dyan is yung channel management, which is divided into two. May tinatawag tayong direct channels and indirect channels. Sa direct channels, kung ikaw ay may-ari ng hotel, syempre, matik, meron kang company website. Meron kang direct sales. Ibig sabihin, monitor mo talaga yung real-time nakita. No, dahil nga may ginagamit tayo ng mga system, software, Tableau, yung ClickView and Looker, Microsoft Power BI. No? So, may direct channels na ang nag-ooperate mismo ay yung hotels. Kapag ka naman sinabi nating indirect channels, which is the travel agencies, online travel agents like Booking.com, Expedia, sila naman yung mga middleman, nakapagitna sa pagitan ni hotel at ni consumer. So, yun yung one or first key elements ng distribution management, the direct channels and indirect channels. Second thing is the inventory management. So, ensuring product services availability across all channels without overbooking or stock outs. So, alam niya na yan, no? Kung ano yung inventory management. Inaalam nila kung lahat ba ng products na
kailangan doon ay available, wala dapat overbooking. So, ibig sabihin, kahit services pala, no, ini-inventory din. Kasi hindi mo naman pa pwedeng sabihin na mag-accept tayo ng bookings kung wala nang available na rooms. At hindi mo rin naman pa pwedeng sabihin na hindi na pwedeng mag-accept ng bookings, meron pang available na 10 rooms. No, so, dapat pala na monitor din somehow yung bookings. Hindi lang pala sa products no nag-work yung inventory management, but rather pati sa service. Ayan, next key elements of distribution management is the pricing strategy. So, managing different prices across different channels. Dynamic pricing. So, dito sa pricing strategies, mga anak, alam ko familiar na kayo dito na may mga instances na may mga offerings, like for example, yung hotel, may offerings sa Azure na dito sa posting na to, mas mura, dun sa isa, mas mahal. Bakit kaya ganun? So, it depends upon the channels or may tinatawag nga tayong dynamic pricing. And, nakadepende din yun dun sa indirect channels. No? Like for example, may mga additional cost na ini-embed sa booking.com. May mga additional cost din na ini-embed yung mga travel agencies kasi may mga tao na nag-handle. No, imbes na magbabayad ka na lang somehow ng mga cost na ini-embed ng hotels doon sa kanilang mga services, mas tumataas pa kasi may ibang mga tao pa na nag-aasikaso somehow nung inyong itinerary. Ganun. Next is logistics and delivery. So, sabi dito, timely and accurate delivery of goods or services to customers. So, it's important no to deliver the needs of the consumers timely in the sense na ayaw naman natin ng delays. So, like for example, sa hotel, nag-check-in na si customer, tapos hindi pa rin natin nabibigay yung kanilang key card, hindi pa rin natin nabibigay yung kanilang susi, pinag-intay pa natin ng 30 minutes. So, hindi siya magandang branding no, sa end ng mga hotels. Kasi dapat accurately and timely natin na di-deliver yung needs and wants ng consumers. And on the last slide, or the last key elements of distribution management is called technology integration. So, channel managers, centralized booking engines, inventory management systems. Dun sa ganong paraan nakakatulong yung technology na sa distribution management kasi meron na tayong ginagamit na mga systems somehow, or inventory management systems na mas madali nating maaaral yung mga needs or yung mga kulang at sobra na supplies na meron dun sa hotel. And sa last part no ng types of distribution channels, kung kanina meron tayong tinatawag na direct channel and indirect channel sa channel management, dito naman sa types of distribution channels, tinatawag din natin siyang direct and indirect. But ang ginagamit nating term ay distribution. No, so, sa direct distribution, it defines as selling directly to customers through website, call centers, or physical location. And yung advantages nun ay higher margins, better control over customer experience. Sa indirect distribution naman, we are using third-party platforms or intermediaries such as OTAs, wholesaler, or tour operators. And advantage naman nun is it creates greater market reach, access to new customer segments. No, so, dito sa types of distribution channels, ginagawa tong paraan din ng mga hotel owners or ng mga business owners para mas maka-reach sila ng maraming tao at mas maraming tao rin naman yung mag-work, no, para mas ma-expose somehow yung services and products offered by the business. No? So, yun yung importance nilang dalawa. Ayan. Meron po ba kayong questions, clarifications, violent reactions sa discussion? If none, you can react anything hard. Ayan.
Yan. So, once again, sa learning objectives natin, 3 main points, no, yung dapat nating natutunan, no, at the end of this lesson. So, first is the concept of creating a personal guest experience. Second is to understand the designing personal promotional campaigns for identified customer segments. And third is to know what distribution management for in hospitality industry. So that ends my discussion on the last unit in data analytics. So thank you for listening. Kung wala naman kayong questions. Ayan, meron pa bang gustong mag-raise ng questions about the project? If none, like naman yung ibigay nyo. Like naman yung ibigay nyo na ayan, emoji. Emoticon. Ano yung tawag dyan? Stop presenting na.